Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo,
dakilaan ng Diyos Ama, Amen. Ng Diyos Ama, Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitang. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin." Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayon paman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkain bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw, sa kalabang
naniniil. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan nyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanang na kay Kristo. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng inyong bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa po kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ba ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ko, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog? Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin nyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng manna sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba
mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Galak na galak lang ang aking puso kanina habang pinagmamasdan kayo, no? Habang nagbabasa na ng unang pagbasa kasi napakarami natin pero napaka-solemn pa rin ng ating pagdiriwang. Medyo mainit siguro, o ako lang ba naiinitan dahil doble-doble ang aking suot, pero parang malamig pa rin ang pakiramdam dito sa tahanan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Dahil siguro sa inyong mapanalanginin, prayerful atmosphere. Salamat po sa inyong lahat. So ngayon po ay ikaw 18 linggo na, 18th Sunday in Ordinary Time, at tinatawag din po itong St. John Mary Vianney Sunday. Siya ho yung aming patron ng mga pari, lalo na ng mga kura paroko. Kaya ipinagdarasal po natin lahat ng mga pari, lalo na po ngayong araw na ito, lalo na po ang mga parish priests. At higit sa lahat, yung mga paring maaaring katulad nyo rin ay may mga pinagdaraanan sa buhay. Panalangin natin ang kanilang katatagan at ang kanilang recovery sa kanilang mga renewal programs. Alam nyo mga kapatid, mamaya, magugulat kayo, merong second collection. Ito po ay napupunta doon sa Episcopal Commission on the Clergy para po sa programa ng mga paring nagre-renewal program. Yung sumasa ilalim sa muling pagpapanibago ng kanilang commitment sa kanilang serbisyo. Kaya ko po ito nasasabi, ay yan ho dati ang aking trabaho bago ho ako pumarito sa Quiapo, maging kanilang mga yung counselor at saka spiritual director. Nagte-training din ng mga kapatid na pari na magiging counselor at spiritual directors ng mga kapatid din naman naming pari na sumasa ilalim sa ganitong programa. So ngayon, espesyal nating isinasapuso at idinadalangin ang mga pari nating ito. Ano? Yung mga kapatid nating pari na mayroong mga difficulties, mayroong mga inaayos pa sa kanilang bukasyon at sa sarili nilang pagkatao at buhay. Ngayon, espesyal din po nating itinataas sa Nazareno ang kanya-kanya nating mga parish priests sa ating mga home parishes. Lalong-lalo na ang sarili nating parish priest dito sa Quiapo, si Father June. Dalangin natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang ministry, at ang kanyang mga intensyon. Hangad nating matapos lahat ng maayos ang magagandang proyekto ng ating parokya sa ilalim ng kanyang pamumuno at sa inyong tulong at suporta. Hindi po ito mapagtatagumpayan kung hindi dahil sa inyong tulong. Alam nyo, noong ipinakita niya yung simpleng medalyon, 20 pesos lamang, yun ho ang inyong tulong na ipaayos natin ang ating mga baptistry, yung ating adoration chapel, at marami pang inaayos. Ngayon, yun naman ang inaayos. So yung pagbili ninyo, suporta po yan sa mga proyekto natin. Yung ngayon, yung image naman ng Nazareno. Mahalaga pong ipagdasal natin ang mga pari, lalo na po ang may partikular na mga pinagdadaanan sa pag-aadya na rin ng aming patron na si St. John Mary Vianney. Dahil kung wala pong pari, wala pong misa.
Tatayo pa rin naman ang sambayanan, bakit ba hindi? Mag-ooperate pa rin ang mga parokya, ang mga opisina. Pero hanggang maubos lamang ang naikonsakra ng Blessed Sacrament. Mabuti rin kung maa-appreciate natin ang sakripisyo ng mga pari sa pagsusumikap mabuhay ng malinis sa lahat ng aspeto ng buhay at sa hindi na rin pag-aasawa para mas maging available sa paglilingkod. Makatutulong din po tayo ng malaki kung hindi natin ichichismis ang mga pari. Di ba? Oh. Tigilan na yun. Wala naman tayong mapapakinabang kung ichichismis natin ang mga pari. Wag din nating gawing joke o laughing stock ng mga madre at mga pari kung ano-ano mga joke. Wag din nating sisiraan. Kung halimbawang nagkamali, tulungan, wag namang sirain, wag masyadong dikdikin, baka madurog na maigi at hindi na makayanang bumangon. Wag din nating aangkinin. Wag spoil din na manyapat binibigyan o kaya ay sinuportahan, akin ka na. Pag niyaya, hindi maaaring hindi po pwedeng humindi kahit may schedule. Dahil niyaya, magtatampo pa pag hindi napagbigyan. Huwag aangkinin dahil ang pari po ay para sa lahat. Hindi para sa iyo lamang. Inclusive po, hindi exclusive. Gaya rin po ng mana na nahulog mula sa langit para sa bayang pinili noong panahong iyon sa disyerto, ang tinapay na bigay ng Panginoon. Paano pa po tayo makakatulong sa mga pari? At sa pagtulong sa kanila, makakatulong din sa sambayan ng kinakalingan ng Diyos. Huwag din po nating i-misquote. Pag merong sinabi, huwag i-misquote. Baka yung sinabi, sala sa konteksto. O kaya, huwag bigyan ng, hindi ko matagalog, do not put words into their mouths. Ibig sabihin, hindi naman pala sinabi ng pari, sinabi nyo, sabi ni Father, okay lang daw yan Ay di, naniwala naman yung sinabihan nyo. Hindi naman pala sinabi ng inyong parish priest. Huwag ganon, Sabi nyo, okay lang naman na bingguhan tayo dyan. Sabi ni Father, ay wala naman palang sinabi ni Father na pwedeng magbingguhan. Okay lang naman na Miss Gay. Hindi naman pala gusto ni Father na merong Miss Gay. Okay lang daw na magsugal basta yung pinanalunan i-donate sa mahihirap. Mga kapatid, wala pong matinong paring magsasabi sa inyo niyan. O kaya naman, sige, wag na nating dagadagan yon. Basta ang punto lang natin, wag nating i-misquote ang pari kasi may konteksto yung mga homilya namin. Tapos, wag ding lagyan ng mga salita ang kanilang bibig na sa inyo naman pala galing. Sa ganung paraan, napakalaking tulong po natin sa mga pari. Ngayon mga kapatid, sa pagiging mapagbigay ng Diyos, sarili po niyang anak ang isinugo niya sa atin para sa ating katubusan, na siya namang nag-alay ng sarili niyang buhay para sa ating kapakanan, nang tayo naman ay ipakipagkaisa niya sa kanyang sarili bilang katawan ni Kristo. Ito ho ang mabuting balita. Ito ho yung puso ng mabuting balita. Iniba ko lang ang pagkakasabi. John 3:16 po yan, kabisado ng mga batang protestante. Yung mga kahit na matatandang mga Protestants. Maganda siguro kung makabisa din natin. John 3:16. Okay. Ang katawan din pong ito ng mahal na pong Jesus Nazareno, sa banal na Eucharistia ang tinatanggap natin sa misa. Siyang nagbubuklod sa atin, nagsusustain sa atin, at nagbibigay lakas sa atin gaya ng mana sa disyerto, ang tinapay na nagbibigay buhay.
sa pamamagitan ng pari na isa sa katuparan po ito. Ito nga nawa ang tanggapin natin maya-maya, ang buhay, ang lakas, ang kaisahan. Sa tulong at paggalingan ng Espiritong Banal, ito rin nawa ang mai-extend natin sa iba sa ating mga pakikipagkapwa. Mahal na poong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming hawanin ang mga balakid sa mataos naming pagtanggap sa inyo ang tinapay ng buhay. Magsitayo na po ang lahat. Sa parting ito po, sabay-sabay tayong lahat na magsasalita. Ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, hindi po nagpapabaya ang ating amang nasa langit. Alam po niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Kaya dumulog po tayo sa Kanya ng may kapakumbabaan at idalangin natin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pagtuturo tungkol sa kahalagahan ng biyayang ating tinatanggap sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mahihatid nawa ng mga namumuno ng pamahalaan ang pag-asa at katarungang batid ng ni Jesus, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Hipuin nawa ng mapagpagaling na kamay ng Diyos ang mga may sakit, mga nawawala ng pag-asa, at mga naliligaw ng landas. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng anghel at mga banal ang mga kapatid nating pumanaw na walang hanggan kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at mga nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng naaayon sa iyong kalooban. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming ito at iyo sanang kalugdan na kami iyong rin gawin na haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa lahat. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabit araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalaw na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, at ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mo ring maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus na walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay araw-araw, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng minamahal nating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. So Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,